I want you to turn your Bible in 1 Kings chapter 17. Starting from verse 7, let me read. Sometimes later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, "Go at once at Sarepet of Sidon and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food." So he went up to Sarepet. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" As she was going to get it, he called, "And bring me, please, a piece of bread." "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread. Only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die." Elijah said to her, "Do not be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something else for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land." She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Some of you have read this passage in 2 Kings. Well, this is a story about a desperate, a broken, a suicidal widow who was nearing the end of her rope. And then God came in and he sent a prophet by the name of Elijah with another proposal wherein it will be more worse than her situation. The passage that we have read this afternoon is a story about how people can get stuck at a certain level of their life. Then you can also see here how God helped them to get unstuck. This is also a story about people's plan and God's plan, and how different they can be. Ito po yung story ito, parang istorya po natin that in times of our lives, like many churches, nakararanas po tayo ng plateau, nakakaranas po tayo ng stuck up, nakakaranas po tayo ng mababang kalagayan, but sometimes we just simply die on that level. That instead of moving up, upgrading yourself, na i-stuck po tayo dun sa life natin. Kitang-kita nyo po siguro yan sa lahi po natin. Yung lolo natin mahirap. Pagdating sa magulang natin mahirap. Pagdampi sa atin mahirap tayo. Para bang, ano ba itong lahi ko, na-stuck na ata kami sa kahirapan. Yeah, because every person can always experience that stuck atmosphere. But this afternoon, you would begin to see also, ito rin po ay istorya ng isang propeta na masasabi po natin, at first, God is supplying food for Elijah by sending a raven and feed the man of God, the prophet Elijah. There was water in the brook, but then the famine comes in, na-dry na po yung brook, wala na rin yung tinatawag nating raven, nagpapadala ng pagkain. And he was living on that brook, wala ng pagkain. And then God had another plan for both Elijah and for that woman. Itong passage na binasa natin is the conflict of God and man, because we always have our own plan and then suddenly will come in and God will introduce His plan. Alam niyo po ba that life is all about your plan or the plan of God? You want to do your own plan, it's up to you. Or you want to set aside your plan so that you can give way to
the plan of God. Some of us, we don't understand the plan of God because every time God would come in and introduce His own plan, it is always unthinkable, it's always unreasonable. Sometimes magtataka kayo, ridiculous ang mga approaches ng ating Panginoon. By its origin, parang hindi natin kayang tanggapin. Now, let me give you the plan of the woman. Ano po ang plano ng babae dito? So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering stick. Verse 11. And he called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? And then verse 11, this is the plan. Verse 12. As sure as the Lord God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful flour in a jar. 13. And a little olive oil in a jug. Ito yung plano niya, no? I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Gusto mong ganitong nanay mo? Yung anak, kakain lang tayo. Pagkakain natin, mamamatay na tayo, ha? Sino gusto ng ganong nanay? Well, the plan of the wife, the widow, ito yung plano ng widow. Sabi ni Elijah, pwede bang makikinom? Pwede po. Kuha mo na rin ako ng itutulak mo. Mahirap yung may panulak na walang tinutulak. So, lagyan mo na rin ng tinapay. Sabi niya, sir, wala po kaming tinapay. Meron, gawa mo ako. Wala kang tinapay, gawa mo ako. Wala po kami, konti na lang po ito eh. Kaya nga ako kumukuha ng stick, magluluto ako, magbibake ako ng bread. Wala na, ano na lang to? Huling pandesal na lang ho namin to. At sabi, ang ganda ng plano niya, no? I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat. And what? Sino sa inyo naniwala ang statement na to? Mukhang hindi maganda. Parang kakain na lang ho kami, tapos uli na ho yun. Malamang mamamatay na ho kami. So ang plano niya, kumain, mamatay. Sino sa inyo, ganyan ang plano mo? Kasi, hindi. Iba tumatawa. Pero hindi mo na alam, yan ang plano mo. Tanongin kita, ba't ka nag-aaral? Para magtrabaho. Ba't ka nagtatrabaho? Para makabili ng bahay. Ba't ka gusto magkaroon ng bahay? Para magkaroon ng asawa, lalaki sa bahay. O ngayon, may asawa ka na, iba, anong gagawin mo? Para magkaroon ng anak. O tapos magkaroon ng anak. Tapos paparalin ko. O tapos, magkakapo. Tapos, mamatay na ako. Di ganun din, mamamatay din. Sino sa inyo ang dulo mamamatay ka lang? Taas yung kamay. Ang pangit ng plano. Alam niyo, maraming mga tao, ang pinaghahandaan, kamatayan. This woman has his own plan, katulad natin, but, alam niyo, ang Lord, ang bait ng Panginoon, no? Sa kabila ng kanyang plano, ang ating Panginoon, umentra. Sino niwala ang Diyos umentra, hindi para kontrahin ang iyong plano, pero tulungan ka sa iyong plano. Ano plano niya? Hopelessness, helplessness, wala na siyang pag-asa. Sabi ni Lord kay Elijah, Elijah, halika. Halika, Elijah. Huwag kang magmukmo dyan. Wala na yung raven. Wala nang tubig. Mamatay ka dyan. Halika dito. Propeta ka, gusto mong mamatay dyan. Ang purpose mo, hindi lang mamatay. Halika dito. Pumunta ka doon sa Zarephath. Doon, may nihanda ako sa yung widow. Pakakainin ka nun. Huwag siyang maghintay sa wala nang magdadala sa yung raven na food dyan. Mamatay ka dyan. Pumunta ka doon. Si Elijah, ang plano niya, mamatay na lang din. Pero, si Lord nakikialam doon sa mga taong may plano para bigyan sila ng plano niya. So, umalis to si Elijah, sumunod sa Panginoon. Kaya lang, along the way, hindi niyo alam kung ano inisip ni Elijah. Nung araw po kasi, pag widow, yun ang tinutulungan. Binibigyan mo ng tulong yung widow. Ang nakakalungkot, ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon, ganito. Hingan mo ang widow. Diyos ko po, Lord, nakakaya naman sa laki ng katawan ko to. Widow na, hingan ko pa. Nakita niyo yung widow na yon? Iko-connect sa kanya yon. Dito nakita ang galing ng diskarte ng Panginoon dito .
si Elijah tutulungan para makaalis dun sa kanyang level. Parang i-upgrade. Siya na word, upgrade. Naiisip lang mamatay dapat i-upgrade. Dapat naman mabuhay. Sino rito gusto ma-upgrade? Upgrade ang buhay. Taas yung upgrade, no? Alam niyo po, sumakay ako sa aeroplano. Pag sumasakay ako ng aeroplano, kasama ko, magpapasok po, punta po ako sa ibang bansa. Isa lang ang prayer ko, Lord, sana ma-upgrade. Pag sinabi pong upgrade, dahil meron kang mileage, economy class ang binayaran mo, pero paupuin ka sa business class. Ibig sabihin po nun, ililibre ka ng aeroplano, pay for. Yun, tawag ko doon, blessing, di ba? Kaya lang, minsan nalulungkot ako, abang ako ng upgrade, walang nangyayari. May upgrade ba? Wala. Wala na naman. May upgrade? Wala. Wala na naman. Alam niyo, one day sabi sa akin ni Lord, ikaw naman kasi ang gusto mong upgrade mo, libre. Parang napahiya ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, bakit naman? Yan laki-laki mo sa economy ka. Dapat pag-business class ka. Pero Lord, ang mahal niyan. Kasi ang tingin mo sa isip mo, pangmumurahin ka lang. Napahiya ako sa Panginoon. Alam niyo, na-upgrade lang ako. Nakakapunta lang ako ng business class. Hindi dahil bumili ako ng ticket ng business class. Nag-business class lang ako pag na-upgrade. Never pa ako bumili ng ticket na business class. Ganun po ang nangyayari sa akin. Gusto mo makaranas ng business. Sino sa rito gusto magkaroon ng economy class Christianity? Taas yung kamay. O sino sa inyo gusto nyo business class Christianity? Gusto mo maging business class Christian ka? Kailan umaasa ka saan? Upgrade. Sana i-upgrade ako. Sana i-upgrade. No. Sino sa inyo, you don't need an upgrade because you are willing to pay the price. That's another level. Parang ganito. Ito, sino sa inyo gusto magkabahay? Yung sarili mo, taas yung kamay. Wow, ang dami. Praise the Lord. Hallelujah. Sino rito magkaroon ng sarili kang kotse? Magkaroon ng sariling business? And ang papangit ng mga pangarap nyo. Pangit. Sabi mo sa katabi mo, pangit daw ng pangarap natin. Okay, pagandahin natin. Sino gustong gumanda pangarap? Dapat ganito pangarap mo, Lord, i-bless mo naman ako para mamigay ako ng bahay. Lord, i-bless mo naman ako para mamigay ako ng kotse. Lord, i-bless mo naman ako para matulungan ko, nabigyan ko ng negosyo yung iba. Yon, ibang level yon. Business class yon. Naintindihan niyo ibig sabihin ng business class? Yung mga ordinaryo, sana magkabahay. Yung mga extraordinary, sana makapagpamigay ng bahay. Now, balikan ko. Sino gustong mangarap ulit ngayon? Sino gusto ritong mamigay ng bahay? Mukhang naiiba na level nyo ngayon. Sino rito gustong mamigay ng kotse? Sabi nung iba, Pastor, wala pa nga ako eh. Kaya nga, ganun eh. You cannot give if you do not have. Kaya ka namimigay kasi meron ka na. Hindi ka na mag-pray na magkabay kasi automatic, bibigyan ka na. Next level na ina-expect mo, Lord, gusto kong bigyan ng bahay yung nanay ko. Sino sa inyo may nanay ka? Yung may bahay, walang bahay. Taas yung kamay. Yung nanay ko, yan ang may bahay ng tatay ko. Yan ang tawag sa kanya, may bahay. Pero wala naman bahay. Sino sa inyo yung may bahay na walang bahay? Yun ang sinasabi ko. Gusto nyo bang bigyan ng bahay yung inyong may bahay? Para talagang may bahay na. Amen. Sino sa inyo ang laman ng iyong ilong ay amoy ng kilikili ng mga driver, sa MRT, sa tricycle. Di ba pag sumasakay ka sa MRT, lagi na kagano'n. Yung katabi mo, tingin mo dyan. Ay, sorry ha. Di ba yung tricycle driver na kagano'n naman, parang siga. Siyempre, ang hangin, papasalubong, gumagano sa ilong mo. Di ba? Yung mga driver naman nakagano, pakipunta sa sukle, paksakto sa'yo. Grabe naman sa akin, natapat. Talaga yun naabot mo, yun lang level mo, pang kili-kili ka lang eh. Dapat ma-upgrade ka. Amen? Sino gusto ma-upgrade? Woo! Yung mga hindi na-upgrade, wala, hanggang kili-kili ka lang. Now, sabi mo sa katabi mo, umalis na tayo sa states na yan. Amen.
Dapat umalit na tayo sa status na yan. Sino gusto ma-upgrade ng life? Well, ganyan din po ang buhay ni Elijah. Nagmumukmuk doon sa sulok, walang makain. Sabi ni Lord, ito, kailangan ito ng upgrade eh. Nakita naman yung babae, naku, magpapakamatay na. Ano kaya mapagdugtong doon dalawa na to? Pinagdugtong niya. Halika. Pumunta ka doon, papakainin ka doon. Ikaw, wala kang makain, pakain mo sa kanya. Minsan, you know, when you have a plan, nakangiti ka ang plano mo, ganyan ang plano ko. And then suddenly God will come and said, I got a better plan for you. Talaga? Ganyan tayo. Oo, ito plano ko sa'yo. Yung sabi ng nanay, anak, sensya ka na, may plano daw si Lord. Anong plano, Nay? Yung tinapay mo. Kakainin daw ng man of God. Kung ikaw yung bata, sabi ng bata, tandang kalabaw na niya, ba't siya kakain kaysa sa akin? You know, because God was introducing another plan. What is the plan? To eat and die. That's ridiculous. Sabi ni Lord, wag ka pang mamamatay. Wag mong kainin. Sabi ng bata, ano gagawin sa akin? Alam mo, sabi ng mama, pag hindi ka daw kumain, mabubuhay ka. Ha? Talaga? Oh, pero pag siya kumain, mabubuhay siya. Di ba parang ang labo naman yan, pare? Siyempre, yung mga bata, uunahin mo pakainin bago yung matanda. Tama. Si Elijah naman, galing sa bundok, walang makain, gutom. Pagbalik, saan kaya ako kakain? May palasyo. Pag ako nagpunta ng palasyo, pakakainin sigurado, propeta yun eh. Pag nagpunta sa templo, pakakainin yun, sigurado. Pero sabi nila, huwag kang kakain doon. Saan ako kakain? Eh, may Vikings doon, tsaka may buffet 1-on-1 doon eh. Di ba? Sabi nila, hindi yun ang papakain. Eh, sino magpapakain sa akin? Yun, tinan mo, yung babae, widow. Ha? Widow? Eh, ang widow, hindi mo hinihingan. Siya ka dapat tulungan mo eh. Now, dito yung conflict natin. Your plan versus God's plan. You know, why is it so hard to believe on God's plan? You know why? Because God's plan, ang nature ng God's plan palagi, pag in-introduce sa atin, it's always unthinkable, it's always ridiculous, and sometimes it's unreasonable. Kung titignan niyo po, i-analyze niyo po, matatawa kayo dahil, paano mo ipapaliwanag sa isang tao na ako ang, imagine nyo, kunyari ako si Elijah, ang lusog ko, di ba? Ha? Tapos may isang batang malnourished na galing sa famine, nagdidihan nyo ako, tapos sabihin mo, sabi ni Lord, ako daw kakain ng tinapay. Kung ikaw yung nanay, maniniwala ka? Di ba, this is unthinkable, this is ridiculous, this is unreasonable, amen. But I'd like to tell you, let me introduce, that's always happening. Bakit laging ganon ang pasok ni Lord? Parang ganito. Kung sino pa yung walang pera, yun ang hihinga ng offering, you know? Di ba? Di ba? Wala kang pera, gipit na gipit ka. Sabay dadating yung pastor. Alam niyo po, magbigay po kayo sa Panginoon. Opo. I-bless kayo ng Panginoon. Wala na nga akong pera, kung pahingan mo. Di ba? Parang ridiculous eh. Dapat yung mga wala ng pera, ano ba sa tingin nyo? Yung mga wala ng pera, dapat wag na magbigay? Dito sa Biblia, iba eh. Kung sino yung wala, yun ang dapat magbigay. O yan, sumasabog yung utak nyo ngayon, no? Ha? Parang nangyari yun. Eh, yun po ang sabi ng Bible. Siya yung wala, siya magbigay. Well, tama po. Na-experience ko, the more I lack, the more I give. The more I lack, the more I sow. Hindi na lang yung buto ko, huwag mo nang kainin, itanim mo na lang. Amen. So kita niyo yung conflict nung babae, tsaka ni Elijah. Sabi ni Elijah, paano? Yung bawa ko si Elijah, ni baka, paano ko sasabihin kakainin ko yung tinapay ng bata? Ang lakas naman, ang kapal naman ng mukha ko nito, Lord. Boy, huwag ka nang kainin, masama sa'yo yan. Akin na yan. Parang hindi ata bagay kay Elijah eh. Tama po ba? Yung babae naman, ang hamon ng panampait niya, konti na lang to eh. Siyempre, tanong ko, sino mas mahal mo? Yung anak mo o yung kapitbahay mo?
Sino mas mahal mo? Yung anak mo o yung pastor mo? Siyempre, mamahalin mo muna yung anak mo. Family first, di ba? Tama po ba? Sabi nga doon sa SM, pag naglalakad ka, dito po tayo sa family first. Eh, pag family first ka, hindi ka ubra. Dahil dito, tinuturuan ka ni Lord na obey first before family first. Amen. Nakaranas na ba kayo ng obey first bago family first? So, tumamain na to, si Elijah nakukonfuse, siya nakukonfuse din. Sabi ni Elijah, paano ko to ihingan? Kawawa naman. Sabi naman ng babae, paano ko to ibibigay? Kawawa naman. Pareho silang dalawa naaawa sa bata, pero yung plano ng Lord, wag mong bigyan ng bata, ikaw kumain, Elijah. Lord, kawawa naman yung bata, ikaw kumain. Lord, bata yan, ikaw kumain. Yung nanay naman, kawawa naman yung anak ko, wag mong pakakainin yan, si Elijah pakainin mo. Silang dalawa, dapat magkasundo. Amen. Ayun pala, ganito pala si Lord. Walang kaalam-alam yung babae na kapag gumalaw siya ng pagsunod, na-unleash yung pananampalataya, nare-release ang supernatural. Sino po sa inyo naniniwala na ang supernatural ang dapat nating asahan? Hindi ang natural. Ang supernatural ganito, inuhuli na tayo ng mga Egyptian, sabi ni Moses. Moses, mamamatay na tayo, ano gagawin natin? Naku po, Panginoon, andyan na po, ano gagawin namin? Moses, stretch mo yung yung baston mo sa dagat. Lord, ano gagawin ko? Gaganong ko? Oo. Bakit, Lord? Tingnan mo kung ano mangyayari. Abay, sinubukan niya. Bumuka yung dagat. Sabi niya, okay itong stick na to Hindi yung stick, ikaw naman, yung supernatural yon. Amen? Sino niniwala wala sa stick? Nasaan yon? Nasa supernatural power ni Lord. Tama po ba? Amen? Panginoon, lagi na lang bang mana? Sawa-sawa na kami sa kanin at itlog. Sabi ni Lord, o sige, yung lahat ng ibon doon sa disyerto, pinalipad. Sabi ni Lord, walang bababa. Lord, pagod na kami. Walang bababa, lipad. Lahat ng ibon. Sige, nilipad. Nasa disyerto na sila. Naku, Lord, ang init dito. Lipad. Lord, pwede ba huwag kang sisilong, lipad. And then, nung pagdating doon sa nagre-reklamong mga taong puro na lang daw mana. Sige, ngayon, sana kayo, pagod na ako, Lord. Lord, pagod na ako. Sakto-sakto, habang pagod na pagod, naglalaglagan na lang yung mga ibon. Nabasa niyo sa Bible? Yun po ang true story noon. Supernatural, baby. Supernatural yun Biro mo, hindi ka na mamamaril ng ibon. Usa na lang bumabag. Uy, may bumabagsak. Uy, ibon. Di ba gusto mo ng hamburger? Yan, hamburger. Di ba gusto mo ng barbecue? Yan, barbecue. Di ba? Gusto mo inasal? Yan, inasal. Ibrito mo na lang. Well, God can do supernatural. Aaminin ko sa inyo, gusto ko magtanong ngayon. Sino sa inyo gusto makaranas ng supernatural? But you have to learn this in the Bible. Listen to this. Life is all about your plan or God's plan. Ganyan lang po ang buhay. This afternoon, would you be able to embrace God's plan? Ano ang plano ng babae? Mamatay. Ano ang plano ni Elijah? Magmukmuk. That's their plan. Pero sabi ng plan ng Diyos, luto mo yung tinapay, ipakain mo kay Elijah. That's God's plan. But again, we don't like God's plan because it's always unreasonable. Si Lord, ginagawa naman niya kasi unreasonable. Si Lord, ang lakas ng loob magsalita sa atin ganon. Kasi may power siyang supernatural Ang problema, ang utak natin, puro natural. Amen. 1 plus 1 is 2. Pag kumain siya, gutom, patay. Pag siya, ginugulangan ako ng praise the Lord na to. Ganun ang iniisip natin But when God make a proposal of His plan, huwag niyong kakalimutan ito yung magandang part. He will back it up with supernatural. Do you hear me? Sino sa inyo gustong umalis sa inyong kalagayan? Yung bang, Lord, gusto ko namang ma-upgrade. Tapos yung kami yung gusto ma-upgrade. So, kahapon, binila ko ni Pearlie, economy. No?
Pagsakay ko nung Friday, binook na ako ni Ate Pearlie nyo. Pagdating ko, sabi sa akin, Sir, medyo puno po ngayon, in-upgrade ko po kayo. Oh, talaga? Yes, upgrade na naman ako. So, nung pagpunta ko ng Hong Kong, naka-upgrade ako. And doon ako, grabe, lahat sa likod, walang pagkain, kami meron. Upgraded ako, business class eh. Nung pagbalik ko, mula Hong Kong to Philippines, kagabi, ina-expect ko, baka upgrade. Sir, wala akong upgrade. Wala. Alam mo, sabi sa akin ng Holy Spirit, wala ka talaga. Limos lang sa'yo ang upgrade. Ba't ayaw mo magbayad? Parang naiiyak ako sa Holy Spirit. Tinignan ko, Miss, magkano ba pag-upgrade ko? Sabi sa akin, $1,200 na Hong Kong. Sabi ko, 1,000. Ang $1,000 po ng Hong Kong, 5,000 pesos yun eh. Plus 200. Sabi ko, grabe. Paki-upgrade mo nga ako ng aking business class. Alam niyo po, pag sakay ko sa aeroplano, iba pala yung nararamdaman yung pag ikaw ang nagbayad, hindi libre. Amen? Iba pala pakiramdam yung pag-upo ko. Binayaran ko to, hindi ako libre. Sino sa inyo feeling nyo masarap libre? Subukan nyo, magbayad kayo. Iba yung nagbayad. Amen. Amen. Praise God, may kotse na ako. Ay, salamat. Pero ito, ay, salamat, nakapagbigay din ako ng kotse sa ibang tao. Ano kaya pakiramdam? Sino sa inyo gusto magkaroon ng ibang pakiramdam? Itong babae, nung pinakain na po si Elijah, sabi niya, ang lakas naman kumain ng mama na to. Pinapanood niya, sabi ng bata, nakahawak sa kamay ng nanay, Nay, kalahati na, Nay, sana may matira. Inay. Naku, Nay. Dalawang patong yung ginawang tinapay, Nay. Unti-unti ni Elijah, tapos nung natupos na pa yung harapan, nung binaligtad na gano'n, sumigay, Nay, binaligtad na. Sana may matira pa, inubos. Sabi po nung bata, Nay, wala na tayo. Sabi nung nanay, huwag kang mag-alala. Nakita sila na Elijah, nanonood sa kanya. Sabi niya, magluto ka para sa anak mo. Sabi niya, niluto ko na. Nagluto ka. Pumunta ka doon. Pumunta siya. Sabi niya, Uy, meron. Anak, halika. Tingnan mo. Pagtingin nila, merong flour at merong oil. Grabe, sabi, anak, lahat ng gusto mo, wapol, gusto mo, insumada, pandesal, monay. Dami natin, anak. Alam niyo kung bakit nagkaroon doon? Kasi po yun, hindi yun natural eh. Kung natural yun, magtatanim pa kayo, gigilingin nyo pa, bibili ka pa, yun eh. Ito, wala na akong taniman, kusang lumabas yung flour, yung arena ng tinapay. Bakit siya lumabas? Kasi po ang Lord, pag siya gumalaw, may supernatural part eh. Huwag niyo kakalimutan, ang tao will always depend on the natural. Because He has no ability like God. You know, God is the all-knowing, all-powerful God. He is not like man. He can't do anything. You can't do anything. But God can do anything. So, ang plano pala ng Diyos dito, i-activate ang faith ni Elijah, and it takes faith to tell that woman, feed me. But the woman, it takes faith for her to believe that yung kanyang bagay ay magagawa. Now, I want you to listen to this very carefully. Unknowingly, itong babaeng ito, hindi niya alam, meron pala siyang kayang i-activate na faith. Imagine niyo yung faith na nasa loob, kung ginamit niya, nagkaroon ng miracle, hindi niya ginagamit to the point na sabi niya, mamamatay na kami. Diyos ko po, wag mong magpakamatay. Meron kang faith sa loob na gagamitin mo lang, aandar na ang supernatural. Amen. Ba't ka nagiging hopeless? Sabi nila. Ayun. Kaya pala ang napiling widow, alam nyo, from time to time, from one generation to generation, God is in a habit to choose men and women and begin activating their faith. Releases the supernatural. And then they experience God in their life. Marami po sa atin, kaya hindi tayo nakakaalis doon sa ating
economy situation. Hindi tayo makapunta dun sa business class level because we keep on relying on the natural. We don't even learn how to operate on the supernatural. Ito po yun eh. Sige, ituloy mo plano mo, babae, natural lahat ang mangyayari sa'yo. Or, are you willing to surrender your plan and believe on the plan of God wherein supernatural is available for you? Yung iba ko sa atin nahihirapan na harapin ang ating mga sitwasyon, mga problema because the only thing we see is our natural ability. Yung mga natural money natin, puro lahat natural. Resources come from the natural, ability comes from the natural. Kailan kaya tayo matututo mga kapatid na meron tayong available na supernatural resources coming from God? Dahilan sa kanyang kasalatan ng kanyang pananaw na wala nga siyang paniwala sa supernatural. Nung sinabing may famine, mamamatay na lang siya. Wala na siyang mapupuntahan. Naka-stuck siya sa natural. Ano mangyayari kay Elijah? Naka-stuck siya sa natural. And then God comes in and sabi, kung maniniwala kayo sa akin, I will release supernatural intervention in your life. Ano naranasan ng babae? Supernatural. Ano naranasan ni Elijah? Supernatural. When you stick to your plan, everything is natural. But when you stick with God's plan, supernatural will come in. Sino sa inyo gusto makaranas ng supernatural? Taas yung kamay. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga problema nyo, sabi nung isa, kahit magtrabaho ko ng doble sweldo mo, kundi ako maalis sa kahirapan eh. Puro kayo naka-stuck sa economy situation. Kailan kaya talaga ako mapupunta sa business class? Guess what? This afternoon, I'd like to help you. If you're willing to tell yourself, Lord, I want the supernatural. If you want the supernatural, are you ready to embrace God's plan? In exchange of your plan. Now, take note. Hindi yung pwedeng magsama yung plan mo tsaka plano niya. Join force. Lord, ganito na lang para maganda. Yung plano ko tsaka plano mo, pagsabayin natin. No. Your plan cannot coexist with God's plan. Itinabi ng babae yung kanyang plano. Itinabi ni Elijah ang kanyang plano. Both of them embrace God's plan. And the moment they embrace God's plan, supernatural begin to break out. Lumabas po yun. Grabe. Saan ka naman nakakita? Kung ikaw yung nanay, sinimut mo lahat ng flour, sinimut mo lahat ng oil para lang maipakain sa mamang ito. Pero nung ginagawa niya yon, iniisip niya ganito, katulad ng iyong ipinangako. Ano daw ang plano? Basahin niyo po sa verse 11. She went, tama yun, verse 11. Verse 12 pala, I'm sorry. She went away and did as Elijah told her. So there was food, every day for Elijah and for the woman and her family. Sabi ng Bible, she did as Elijah had told her. Tinanggap niya yung plano ng Panginoon sa kanya, ginawa niya. I think meron tayong dapat matutunan sa hapong ito. Una, be willing to let go of your plan and be willing to embrace God's plan. Tama po ba mga kapatid? Tama po ba mga kapatid? Ulitin ko, be willing to let go your personal plan so that you can embrace your personal God's plan for your life. Now, hindi lamang po yun mga kapatid, hindi lang tayo nag-let go, but be willing to do whatever plan of God in your life. Hindi nyo lang tatanggapin yung plano, gagawin nyo pa. So, ang sabi ng Bible, yung plano niya, tinabi niya, pero sinunod niya yung plano. Hindi na siya nagluto ng tinapay para sa kanya, nagluto talaga ng tinapay para kay Elijah. Sinunod niya lahat what Elijah had told her to do. Alam niyo po, natagpuan niya sarili niya, upgraded. Ano yung upgraded? Hindi lang kakain ngayon. Ang ganda ng verse, no? So there was food, what? Say that word, every day. Sabi niya, ang plano ko, kakain na lang ako at mamamatay na kami. And God said, no, you don't need to do that.
want you to follow me and obey me. Tignan niyo po yung releases ng supernatural. There was food every day for Elijah, and for the woman and her family. Wow, God just saved the day. Amen. Amen. God just saved the day. Sino po sa inyo may situation yun na parang, Lord, parang naka-stuck na ako dito. Parang gusto ko nang pumunta naman dun sa next level. Taas yung kamay yung gusto mong next level. Ha? Alam niyo ba yung next level nyo? Hindi nyo magagawa yan by your natural strength. By your own ability and your strength. I tell you, it's time to rely on the supernatural power of God. Amen. And before you can embrace God's plan, you need to let loose your own plan. Sana po itong hapong ito ay lahat ay pagpapaala sa bawat isa na totoo may plano tayo pero may mas magandang plano ang Diyos. Amen. Amen. Totoo may abilidad, may talino tayo pero I think it's not enough to bring us to the next level. It's time to rely on God, the God who gave us the supernatural ability so that we can go to the next level. Ang ganda nang nangyari kay Elijah. Hindi na siya, he is no longer there sitting complaining. He is eating every day from the hands of a widow. Itong widow, hindi na siya nagpaplano magpakamatay because she doesn't need to die because there were food at the pantry every day. And everything happens because God's plan prevailed in both of them. And when God's plan prevail, supernatural thing happens. Siguro po, panahon na isuko natin yung mga sarili nating plano. Buksan natin ang puso natin, tanggapin ang plano ng Diyos. Amen. Sino ito yung wini-welcome mo ang plano ng Panginoon? Oops! Pero sometimes kasi, Pastor, parang ridiculous. Sabi mo, magkaroon ako ng boyfriend, yung Christian, and konti lang ang gwapong Christian, Pastor baka naman pwede kong mag-try sa kabilang lahi. Yung mga ampon ng demonyo, baka pwede na po yun. Wag na lang po anak, yung ampon na lang. Teka muna. God has a better plan for you. Amen. Amen po ba? Pastor, lalaki ako, pero parang feeling ko babae ako. Teka muna, God has a better plan. Amen? Are you listening? Alam niyo, iba po, nagpapatransgender pa. Naku po, sabi ko, Lord, parang mas maganda yung plano mo sa sarili mo. Pinlano ka ni Lord na maging lalaki, tapos gusto mo kontrahin yung plano ng Diyos. Then one day, all these people, ang dami ko nakausap. Nasa Korea ako, nasa Thailand ako. Mga nag-transgender, nagsisisi, labis. Alam niyo kasi, nung nag-change sila ng ng kanilang gender, tapos nakakilala sa Diyos, ano yung ibabalik? Parang hirap ata, di ba? Naintindihan niyo ako? You know, the devil has his own way to destroy a generation. Ngayon sa Amerika, pinapayagan yung same-sex marriage, no? It's not the plan of God. Alam niyo bakit gusto ni Satan ang same-sex marriage? Pag natuloy ang same-sex marriage, imagine nyo, yung punla na nakatanim doon sa dalawang tao na yon, that's supposed to be there, bring out a generation, supposed to be that can change a nation. Hindi nila alam. But you know, the moment they marry the same gender, paano magkakaanak ang parehong babae? Paano magkakaanak ang parehong lalaki? You know what happened? A generation within them will never come out. Paano kung meron palang Haring David dun sa loob, hindi mo lang alam. Hindi nga alam ng prostitute na Ahab na sa kanyang pagiging prostitute, sa kasama ng kanyang buhay, buti nilang nakakilala siya sa Diyos, dun lumabas si Haring David sa kanya. Guess what? Ito pala tong si Rahab na prostitute na nilabasan ng haring-hari. Lola rin pala ni Kristo Jesus. Imagine niyo kung si Rahab hindi nanganak kasi naniwala siya sa same-sex marriage. Malamang walang David, malamang walang lumabas na Kristo. But they battle against our will and the will of God. Salamat sa mga taong tinatanggap ang plano ng Diyos sa buhay nila. Amen. And then supernatural comes in. Kaya nga sabi ko, yung mga pinaplano natin, nasa lungat sa plano ng Diyos. At the end of the day, tayo po naapektuhan. Amen. Sana po sa hapong ito, na-encourage ko kayo na maniwala. Amen. Gusto ko po gawin nyo ngayon sa hapong ito. Ano man ang problema, huwag mong planuhin yon. Ang planuhin mo, kunin mo yung plano ng Diyos. And then pag may plano ko ng Diyos, huwag kang matakot. It looks like ridiculous,
It's unthinkable, it's unreasonable. Yes, that's the way it is because it will be backed up by supernatural. Kaya minsan bakit ganun? Kahit anong tanong mo, walang sagot. Because ang sagot, supernatural. Nung sumunod lang po silang dalawa, boom, hindi sila nagutom, lumabas. Ulitin ko, God wants you to do the unthinkable, the unreasonable, and I should say ridiculous because God knows there is something inside of you that needs to be activated. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo nga sa kanya, meron pala something inside of you, ha? Hindi lang natin alam. Buti na lang, alam ni Lord na may faith yung babae. Di raw yung babae, wala siyang alam na may faith siya. Pero sabi ni Lord, alam ko, meron ka. Ha? Oh, kaya mong maniwala. Tingnan mo, ibibigay mo yung bread. Binigay niya yung bread. Yung pala, meron pala siyang faith. And you know, when you releases your faith, supernatural will come out. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, gusto mo ng supernatural? Sino rin yung gusto ng supernatural? Kaya mo bang maniwala? Na ang plano ng Diyos ay mas better sa plano mo. Amen. Pwede ba tumayo tayo lahat ngayon, mga kapatid? Wow. It's awesome, mga kapatid. Naniniwala ako na sa hapon pong ito, God has a great plan for your life. Amen po ba? Let me close by telling you that everything is in the hands of God. Mga kapatid, this afternoon I want you to embrace His plan for your life. And I want you to leave behind your own plan. Amen. Begin to do whatever God wants you to do. Do it now. I would say, do it today. Bumababa ang eroplano ko kahapon. Sumakay ako sa plane. Tinitingnan ko po yung ulap nung gabi na yon. Sabi ko, ang dilim pero naninig ko po yung ulap. Sabi ko, wow. And then God spoke to me, Riel, look at my creation. Look at the sky. Napangiti po ako dahil naalala ko po yung word na, sky is the limit. When you look up, there's always the sky. The sky reminds us that if we believe God, sky is the limit. Amen. Ang ganda nung kinakanta natin kanina, no? Pakilagay mo nga ulit yung kanta na yon. Naalala ko, sabi ng awit na ito, Spirit lead me where my trust is what? Without borders. Yun, sky is the limit yun. Sino rito kayang maniwala kapag na kay Lord, sky is the limit? Ha? Tapos yung sky is the limit. God is the God. Isa po siyang unlimited God. Amen?